10 Most Mysterious Women in History. Welcome to Arvin Polo TV. Sa paglipas ng panahon, ang history ay puno ng mga kwento ng mga babae na nagpakita ng katapangan at mga sakripisyo. Nag-iwan ng kanilang marka sa mundo, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, kundi pati na rin sa mga sikreto at misteryo na bumabalot sa kanilang mga buhay. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay ng inspirasyon at deep reflection, subalit ang mga tanong na bumabalot sa kanila ay nananatiling walang kasagutan, kung kaya't sa video na ito, ating aalamin ang kwento sa likod ng 10 Most Mysterious Women in History na mga babaeng ang mga kwento ay puno ng hiwaga, intriga at mga uncertain na katotohanan na patuloy na nagbibigay ng interes mula sa mga historians hanggang sa mga ordinaryong tao. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Mata Hari. Si Mata Hari ay ipinanganak bilang Margaretha Gertruida Zelle noong August 7, 1876 sa Leeuwarden, Netherlands, na isa sa pinakasikat na spy in history. Sa kanyang kabataan, siya ay nakaranas ng mga financial problem at complicated na married life matapos magpakasal kay Rudolf MacLeod, na isang Dutch military official at nanirahan sa Java, Indonesia. Matapos ang kanilang paghihiwalay, lumipat siya sa Paris noong 1903 kung saan sumikat siya bilang isang exotic dancer at courtesan. Gamit ang pangalang Mata Hari na nangangahulugang mata ng araw sa Malay, siya ay mabilis na nakilala dahil sa kanyang mga erotic dances na galing mula sa Eastern culture at naging sikat sa buong Europe. Gayunpaman, habang nagaganap ang World War I, siya ay na-involve sa komplikadong mundo ng espionage o spy. Siya ay nagkaroon ng mga connection sa mga opisyal mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang France at Germany, at siya ay inakusahan ng pagiging isang double agent. Noong February 1917, siya ay inaresto ng mga autoridad ng France at sinampahan ng kasong espionage para sa Germany. Siya ay nahatulan ng kamatayan at binaril ng firing squad noong October 15, 1917 sa Vincennes, malapit sa Paris. Samantala, ang kanyang motibo sa pagiging spy ay nananatiling misteryo. Bagaman marami ang itinuturing siyang traidor, ang iba ay nakita siyang biktima ng sitwasyon sa panahon ng isang malawakang war sa buong mundo. Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang kanyang kwento na nagiging inspirasyon sa maraming akda, pelikula at sining. Si Mata Hari ay isang simbolo ng misteryo, intriga at ang complicated situation ng kababaihan sa panahon ng digmaan. Number 2. Baba Vanga. Si Baba Vanga na ipinanganak bilang Vangelia Pandeva Gushterova noong January 31, 1911 sa Strumica, isang bayan na noon ay bahagi ng Ottoman Empire, ngunit ngayon ay North Macedonia. Siya ay isang kilalang Bulgarian mystic at fortune teller na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga kakaibang hula at perspective ability. Noong siya ay 12 years old, nabulag si Baba Vanga matapos siyang tangayin ng isang malakas na bagyo na nagresulta sa malubhang infeksyon sa kanyang mga mata. Kung kaya't ang pagkabulag na ito ang naging simula ng kanyang mga tinatawag na pangitain o vision na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang tagahula. Kabilang sa mga kilalang hula ni Baba Vanga ay ang pangyayari ng World War II, ang pagkamatay ng hari ng Bulgaria, ang Chernobyl disaster, ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagkasira ng Kursk submarine. Bagaman maraming mga hula ang nagkatotoo, mayroon ding mga hindi nangyari o nananatiling bukas sa anumang interpretation na nagdulot ng controversy at debate sa kanyang followers at critics. Sa kabila nito, patuloy siyang tinuturing bilang Nostradamus ng Balkans at ang kanyang mga hula ay pinag-aaralan at sinusuri pa rin hanggang ngayon. Si Baba Vanga ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga politiko, negosyante at karaniwang mamamayan na lumalapit sa kanya para sa gabay at prediction. Namatay siya noong August 11, 1996, ngunit ang kanyang impluwensya at pamana bilang isang mystic ay nananatiling buhay. Ang kanyang mga hula ay naging subject ng maraming dokumentaryo, libro at discussion sa buong mundo na nagpapakita ng patuloy na interes ng mga tao sa kanyang mga sinasabi at ang misteryo ng kanyang buhay. Ang kanyang kakaibang kakayahan at mga prediksyon ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng mysticism at fortune-telling, habang ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon at political and cultural intrigues. Bagaman ang ilan ay itinuturing siyang isang prophet, ang iba ay naniniwala na ang kanyang mga hula
ay resulta ng mga coincidences at interpretation. Number 3. Elizabeth Bathory. Si Elizabeth Bathory ay ipinanganak noong August 7, 1560 sa Nyírbátor, Hungary na nagmula sa isang dignified na pamilya na kilala sa Europe dahil sa kanilang kaugnayan sa mga hari at magistrate. Siya ay naging sikat hindi lamang dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan, kundi pati na rin sa mga disgusting accusation laban sa kanya bilang isa sa mga pinakasikat na serial killer sa kasaysayan. Ikinasal siya kay Ferenc Nadasdy noong 1575, noong siya 15 years old at nanirahan sila sa castle ng Szechty, na ngayon ay bahagi ng Slovakia kung saan naganap ang marami sa kanyang mga sinasabing krimen. Si Elizabeth ay namuno sa kanilang malawak na ari-arian at nakilala bilang isang malupit na pinuno, lalo na matapos mamatay ang kanyang asawa noong 1604. Ayon sa mga saksi at alamat, siya ay nagpasimuno ng mga brutal na pagpatay at pagpapahirap sa mga kabataang babae at ginagamit niyang pampaligo ang kanilang dugo upang mapanatili ang kanyang kabataan, na nagbigay sa kanya ng nickname na Blood Countess. Ngunit ang mga kwentong ito, bagaman sikat, ay madalas na itinuturing na bahagi ng propaganda upang sirain ang kanyang reputasyon at makuha ang kanyang mga ari-arian. Noong 1610, siya ay inaresto at siya ay ikinulong sa kanyang castle matapos ang investigasyon ni King Matthias II ng Hungary. Si Elizabeth ay ikinulong hanggang sa kanyang kamatayan noong August 21, 1614. Samantala, 3 sa kanyang mga kasabwat ang inaccuse at pinatay, ngunit si Elizabeth mismo ay hindi kailanman pumunta sa korte. Ang kanyang buhay at mga akusasyon laban sa kanya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming alamat, pelikula at aklat na kadalasang inilalarawan siya bilang isang simbolo ng cruelty and mystery. Gayunpaman, may mga theory na si Elizabeth ay biktima ng isang political conspiracy at ang kakulangan ng concrete evidences ay nagkaroon ng maraming interpretasyon at haka-haka. Ang kanyang pangalan ay nananatiling controversial na isang sagisag ng malupit na kapangyarihan at ang nakakatakot na history ng Europe, at ang kanyang kwento ay patuloy na pinag-aaralan bilang isang complicated example ng royalty power and history. Number 4. Marie Laveau. Si Marie Laveau ipinanganak noong September 10, 1801 sa New Orleans, Louisiana, na kilala bilang isa sa mga pinakasikat na voodoo queen sa history na nag-iwan ng malalim na marka sa kultura at religion ng New Orleans. Ipinanganak sa isang pamilya na may pinaghalong lahing African, Native American at French. Si Marie ay lumaki sa isang wealthy society sa magkakaibang kultura at religion na nag-lead sa kanya sa malalim na pag-intindi at influence sa voodoo. Ito ay isang relihiyong may pinaghalong mga element of Catholicism at mga tradisyon ng West Africa. Samantala, naging widow sa murang edad si Marie, siya ay nagtrabaho bilang isang hairdresser na nagbigay sa kanya ng access sa mga tahanan ng mga wealthy at powerful na tao sa New Orleans. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho, siya ay nagkaroon ng mga connection at information na naging isang factor sa kanyang reputation bilang isang spiritual leader at physician. Pinaniniwalaang si Marie ay may kakayahang magpagaling ng sakit, magbigay ng guidance sa pag-ibig, at magtanggal ng sumpa o curse. Kilala siya sa kanyang mga ritual sa Congo Square, kung saan pinaghalo niya ang mga element ng Catholicism tulad ng paggamit ng mga saints at prayers sa mga traditional na voodoo practices. Ang kanyang mga ritual ay nagdala ng fear and respect at siya ay naging isang powerful figure sa komunidad. Matapos ang kanyang kamatayan noong June 15, 1881, si Marie ay patuloy na nirerespeto bilang isang spiritual leader at ang kanyang libingan sa St. Louis Cemetery No. 1 ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga turista at devotee. Sa kabila ng mga alamat at myth na bumalot sa kanyang pangalan, si Marie Laveau ay isang simbol ng power and influence na nagtagumpay sa isang panahon at lugar na mahigpit ang mga restriction laban sa mga African American. Ang kanyang buhay at legacy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing mahalagang bahagi ng history at culture ng New Orleans. Ngunit may naninitiling misteryo pa rin dahil sa kanyang mga kakayahang hindi malaman kung paano nangyari. Number 5. Si Queen Nefertiti ay isa sa pinakasikat at misteryosong reyna ng Ancient Egypt, kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang makapangyarihang papel sa kasaysayan. Bilang asawa ni Pharaoh Akhenaten, siya ay naging mahalagang tauhan sa religious revolution noong 14th Dynasty,
kung saan ipinakilala nila ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Aten. Ang pagbabagong ito ay nagresulta sa radical detachment mula sa traditional polytheism o paniniwala sa maraming Diyos ng Egypt, at si Nefertiti ay madalas na dinidescribe sa mga ancient relief na gumagawa ng mga ritual kasama si Akhenaten na nagpapakita ng kanyang significant influence bilang leader. Samantala, ang kanyang misteryo ay higit na pinalalim ng kanyang biglaang disappearance mula sa mga historical record sa 12th year of the reign ni Akhenaten na nagdulot ng maraming speculation tungkol sa kanyang fate. Hindi malinaw kung siya ay namatay, binawian ng kapangyarihan o nagsimula ng bagong papel bilang isang pinuno. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagkamatay at ang hindi pa natutuklasang libingan niya ay patuloy na nagpapalalim sa kanyang misteryo. Ang kanyang iconic na bust na natagpuan sa Amarna at ngayon ay nasa Neues Museum sa Berlin ay isa sa mga pinakasikat na portrait ng ancient Egypt. Subalit, maging ang bust na ito ay may sariling mga misteryo, kabilang ang mga tanong kung ito ba ay isang official statue o isang artistic representation lamang. Ang lahat ng ito ay nagko-contribute sa kanyang image bilang isang simbolo ng kagandahan, kapangyarihan at misteryo na patuloy na nagbibigay inspirasyon at curiosity sa mga historian at researcher hanggang sa present. Si Nefertiti ay nananatiling isang enigmatic figure dahil ang kanyang kwento ay hindi pa nalalaman ang buong detalye at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa paghahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang buhay at heritage. Number 6. Emily Dickinson. Si Emily Dickinson ay isang kilalang poet na nagtataglay ng mystery sa kanyang character at arts. Ipinanganak noong December 10, 1830 sa Amherst, Massachusetts. Lumaki siya sa isang religious family ngunit lumayo sa mga common doctrine or beliefs sa pananampalataya na makikita sa kanyang mga tula na puno ng introspection at kakaibang opinyon sa kamatayan, immortality at kalikasan. Bagaman kilala ngayon bilang isa sa mga pinakadakilang poet ng Amerika, halos lahat ng kanyang Found 800 na tula ay natagpuan lamang matapos ang kanyang kamatayan noong 1886 na itinago sa mga drawer at hindi na published noong siya pa ay buhay. Ang kanyang tula ay kakaiba, puno ng malalaking dashes, mga unusual capitalization at deep meditation na nagbigay ng kakaibang tunog at rhythm na nagpapahayag ng kanyang matinding damdamin at kakaibang opinyon sa mundo. Si Dickinson ay kilala rin sa kanyang pagiging recluse o palaging mag-isa. At habang lumalaki, unti-unti siyang humiwalay sa lipunan at sa kanyang huling mga taon, bihira siyang lumabas ng kanilang tahanan na mas pinipiling makipag-ugnayan sa labas ng mundo sa pamamagitan ng pagsulat. Ang kanyang matinding pag-iisa ay nagdulot ng mga speculation tungkol sa kanyang emotional and mental health, lalo na't marami sa kanyang mga tula ay tila nagpapahayag ng isang malalim na pag-ibig na hindi natupad o nangyari, bagaman walang malinaw na ebidensya ng anumang romantic relationship sa kanyang buhay. Samantala, ang kanyang buhay ay nananatiling puno ng mga sikreto at mga hindi nasagot na tanong, na lalo pang nagpapalalim sa kanyang misteryo. Si Emily Dickinson ay isang poet na ang mga gawa ay puno ng emotional depth at intellectual mystery na patuloy na nagbibigay inspirasyon at intrigue sa mga readers at scholars hanggang sa present, na ginagawang isa siya sa mga pinakakilalang enigma sa history ng literature. Number 7. Dorothy Eady. Si Dorothy Eady na mas kilala bilang Seti ay ipinanganak noong January 16, 1904 sa London, England at naging isa sa pinaka-controversial at nakakabilib na tauhan sa kasaysayan ng modern Egyptology dahil sa kanyang kakaibang paniniwala na siya ay isang reincarnated na pari mula sa ancient Egypt. Noong siya ay 3 years old, siya ay nagkaroon ng isang matinding aksidente na nagresulta sa kanyang pagkahulog mula sa hagdan at temporarily declared na patay. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon siya ng deep connection sa culture ng ancient Egypt at nagsimulang magsabi na naaalala niya ang kanyang sinasabing nakaraang buhay bilang Bentrishit, isang pari sa templo ni Osiris sa Abydos noong panahon ni Pharaoh Seti III. Sa kanyang paglaki, ang pagkahumaling ni Dorothy sa Egypt ay naging mas matindi at noong 1933 siya ay nagpasya na lumipat sa Egypt kung saan nagpakasal siya sa isang Egyptian na si Imam Abdelmegwid at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Seti. Ngunit nagpasya rin ng divorce
at pinili niyang manatili sa Egypt na nagbigay daan upang kilalanin siya bilang Seti o ina ni Seti at naging isang kagalang-galang na Egyptologist. Nagtrabaho siya sa iba't ibang mga archaeological site, partikular na sa Abydos, kung saan sinabi niyang nagkaroon siya ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at kung saan nagkaroon siya ng mga detailed knowledge sa mga ancient temples at ritual na hindi pa nadidiscover ng mga archaeologists sa kanyang panahon. Ang kanyang malalim na kaalaman sa ancient Egypt ay nagdulot ng respeto mula sa mga local Egyptologists at residents ng Abydos, kahit na ang kanyang mga insight and prediction ay nananatiling controversial. Samantala, ang kanyang buhay ay naging subject ng maraming discussion at pag-aaral at hanggang sa ngayon, siya ay patuloy na pinag-aaralan at tinatalakay bilang isang halimbawa ng matibay na paniniwala sa reincarnation at sa makapangyarihang influence ng ancient Egypt sa kanyang pagkatao. Namatay siya noong April 21, 1981 sa Abydos, Egypt. Ngunit ang kanyang kwento ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa kasaysayan ng Egyptology at sa mga naniniwala sa reincarnation na patuloy na humahanga at pinag-aaralan ng kanyang buhay at heritage. Number 8. Amelia Earhart. Si Amelia Earhart ipinanganak noong July 24, 1897 sa Atchison, Kansas, USA na isang kilalang American aviator na naging simbolo ng lakas ng loob at tagumpay sa larangan ng aviation na kilala lalo na bilang kauna-unahang babaeng piloto na nag-solo flight sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Sa kanyang murang edad, ipinakita ni Earhart ang kanyang courage na hindi napipigil ng mga limitations noong panahon na iyon. Matapos ang kanyang unang experience sa pagsakay sa eroplano noong 1920, agad na nahulog ang loob niya sa aviation at nagsimulang mag-aral ng aviation. Sa kabila ng mga hadlang, mabilis niyang nakuha ang flight license at naging isa sa mga pinaka-prominent na babaeng piloto sa mundo. Noong 1932, nakamit niya ang kanyang pinakakilalang award nang siya ang naging kauna-unahang babae na nag-solo flight mula Newfoundland, Canada, patungong Ireland, isang kahangahangang achievement na nagpasikat sa kanya at nakilala sa buong mundo at ginawang simbolo ng lakas ng kababaihan sa aviation. Hindi lamang siya nag-set ng mga record tulad ng pagiging unang babae na lumipad mula sa Hawaii patungong California, kundi naging active speaker rin siya para sa mga kababaihan sa field ng aviation. Siya ay member ng 99s na isang organisasyon ng mga babaeng piloto. Noong 1937, sa edad na 39, sinubukan ni Earhart ang kanyang pinakamatapang na pagtest sa pag-ikot sa buong mundo sa isang Lockheed Electra 10E kasama ang kanyang navigator na si Fred Noonan. Matapos ang ilang linggong successful journeys, nawala ang kanilang eroplano noong July 2, 1937 malapit sa Howland Island sa Central Pacific at ang pagkawala ni Earhart ay naging isa sa pinakamatagal at controversial mystery sa history ng aviation. Bagaman hindi na natagpuan ng anumang bakas ng eroplano o ang mga sakay nito, si Earhart ay nananatiling isang iconic na figure at role model ng tapang, determinasyon at walang katapusang pagsubok sa anumang bagay. Number 9. Queen Himiko. Si Queen Himiko ay isang enigmatic na reyna mula sa ancient Japan at kilala bilang leader ng Yamatai-koku noong panahon ng Yayoi around 189 to 248 Common Era. Siya ay unang nai-record sa mga ancient Chinese note, particular sa Weiji, na bahagi ng Records of the Three Kingdoms, na naglalarawan sa kanya bilang isang babaeng shaman na may spiritual na kapangyarihan at leadership. Gayunpaman, kakaiba si Himiko sa iba pang mga leader ng kanyang panahon dahil sa kanyang natatanging paraan ng pamumuno. Siya ay hindi lumalabas sa publiko at pinamunuan ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang spiritual influence, habang ang kanyang kapatid na lalaki ay tumulong sa mga araw-araw na gawain sa pamahalaan. Ang kanyang pamumuno ay tila tinanggap at sinusuportahan ng kanyang mga nasasakupan at binigyan siya ng mga Chino ng titulong Ruler of Hua, na isang sinaunang pangalan para sa Japan. Sa kabila ng kanyang historical importance, si Himiko ay nananatiling isang misteryosong figure dahil sa kakulangan ng local documentation mula sa Japan at ang patuloy na debate tungkol sa eksaktong lokasyon ng kanyang kaharian na Yamatai-koku. Ang hindi malinaw na lugar ng kanyang kaharian, kung ito man ay nasa Kyushu o Yamato, ay nagdudulot ng maraming speculation at patuloy na pinag-aaralan ng mga archaeologists at historians. Bukod pa rito,
Ang kanyang kamatayan na iniulat na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang kaharian ay nananatiling misteryo, lalo na ang proseso ng pagpapalit ng pinuno. Sa kabila ng kanyang record na puno ng mga hindi tiyak na detalye, si Himiko ay nananatiling isang symbol of spiritual power and national heritage. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at intellectual intrigue na naging dahilan upang siya'y ituring na isa sa mga pinakamisteryosong figure sa kasaysayan ng Japan. Number 10. Charlotte Corday. Si Charlotte Corday ay isang natatangi at mysterious figure sa history ng French Revolution, kilala sa kanyang pagpatay kay Jean-Paul Marat, isang prominent leader ng mga Jacobin. Siya ay ipinanganak sa Normandy noong July 27, 1768. Si Corday ay nagmula sa isang aristocrat family na nakaranas ng matinding hirap sa gitna ng kaguluhan ng revolusyon. Siya ay matinding naniniwala sa mga Girondin Principle, isang mas modern na faction na kinukontra ang radicalism at violence ng mga Jacobin na pinamumunuan ni Marat. Sa paniniwala ni Corday na ang pagpatay kay Marat ay magdadala ng kapayapaan sa France, ay naglakbay siya patungong Paris at noong July 13, 1793, matagumpay niyang napatay si Marat habang ito ay nasa kanyang paliguan. Ang kanyang matapang na aksyon ay nagpahayag ng kanyang determinasyon, ngunit nag-iwan din ng maraming katanungan tungkol sa kanyang mga tunay na motibo. Kung ito ba ay isang personal na galit o isang mas malalim na moral stance. Samantala, agad siyang naaresto, nag-trial sa korte at hinatulan ng kamatayan sa ilalim ng guillotine noong July 17, 1793. Sa kanyang legal proceedings, kalmadong ipinahayag ni Corday na siya ay kumilos ng mag-isa, walang ibang kasangkot at walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang kanyang hindi mapipigilang tapang sa harap ng kamatayan ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang martir ng Girondin, ngunit patuloy din itong nag-aambag sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang misteryosong babae. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming paglalarawan sa literature at arts, na madalas siya ay featured bilang isang simbolo ng moral courage and determination. Gayunpaman, ang kanyang tunay na iniisip at nadarama sa panahon ng kanyang mga huling araw ay nananatiling hindi pa rin nalalaman na nagbibigay sa kanya ng isang patuloy na misteryo. Sa kabila ng kanyang remarkable actions, si Charlotte Corday ay nananatiling isang enigmatic figure na ang tunay na damdamin at motibo ay nagbibigay pa rin ng deep curiosity at debate sa mga historians at scholars. Ang mga kababaihang ito ay nag-iwan ng traces sa kasaysayan na puno ng misteryo at tanong, mga kwento na hanggang ngayon ay patuloy na gumugulo sa ating imahinasyon. Bagamat maaaring magkaroon ng iba't ibang paliwanag sa kanilang mga buhay, hindi maide-deny na ang kanilang mga kwento ay nag-iiwan ng malalim na impresyon sa ating lahat. Samantala, kung mayroon kang sariling mga theory o karanasan tungkol sa topic na ito, huwag kalimutan i-share sa comment section dahil gusto naming marinig ang iyong opinyon at kwento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.